Hi guys! Panibagong linggo, panibagong weekly vlog na naman. Tara at samahan niyo ako na ibahagi sa inyo ang mga naganap sa akin ngayong linggo. Ngayong araw ay papalitan ko ang bedsheet dito sa bedroom ko. Nagpapalit ako ng bedsheet every week or every 2 weeks, depende sa panahon. Once a week kapag mainit yung panahon, and every 2 weeks naman kapag malamig yung panahon. Kayo guys, gaano kadalas kayo magpalit ng bedsheet nyo? I-share nyo naman sa comment section. Pagkatapos ko matanggal yung mga pillowcases ng unan ko, ay inaangat ko naman yung kama ko para matanggal yung mga bedsheet clips na nag-hold sa aking bedsheet. Pagkatapos nito ay tinatanggal ko na yung mismong bedsheet sa kama. Pero bago ko ibaba yung kutsyon, binavacuum ko muna yung ilalim ng bed frame. Kasi kahit palagi mapanatili nating malinis yung ating bedroom, hindi pa rin maiiwasan na may mga maipon na alikabok sa ilalim ng bed frame. And malaking tulong yung mga ganitong handheld vacuum. Simplas yung brand nito and magaan lang siya gamitin. Ilalagay ko sa description box yung link ng product na ito. Pagkatapos kong ma-vacuum yung ilalim ng kama, ay nilalagay ko na yung ipapalit kong bedsheet. And guys, na-mention ko na to sa previous vlog ko, na mahilig ako sa mga dark colored bedsheets, lalo na yung color gray. Gusto ko yung design ng bago kong bedsheet. Meron siyang touch of white, black, and turquoise. Nagko-complement siya sa base color niya na color gray. And dito, sinesecure ko na siya ng mga bedsheet clips para hindi siya madaling magulo habang natutulog ako. After ko mailagay yung bedsheet, ay gumagamit naman ako ng Derma Dust Mite Vacuum Cleaner. Malaking tulong to para mas lalo natin mapanatiling malinis yung bed natin at yung bedsheet. Bukod sa dust mite, ay nava-vacuum din ito yung mga naiipong dead skin cells na nasya-shed sa body natin habang tayo ay natutulog. Ginamitan ko din ng dust mite vacuum cleaner yung mga pillow natin para bukod sa bed, pati pillow natin ay malinis din. Siyempre, kailangan turn na yung bedsheet natin, yung pillowcases at yung kumot. Final step is yung pag-spray ko ng Lysol para ma-disinfect yung kama natin. And ito na guys yung finished product. Ilalagay ko na lang ulit yung link sa comment section or sa description box. Guys, 3 weeks ago na since my last haircut. Kaya today, magpapagupit ulit ako dito sa malapit na barbershop sa bahay namin. 100 pesos lang yung haircut dito, pero hindi na ako nakapag-video habang ginugupitan ako. Ito na yung result and nagpa-trim lang ako. Kinabukasan ay paalis naman ako nito ng bahay. Kasama ko today si Mommy and Daddy. Mag-grocery kami ngayon sa Walter Mart sa Malolos City. Ito yung week after ng bagyong Karina. And we have decided na mag-grocery na and mag-stock ng mga ready-to-eat foods and essentials, lalo na ngayon panahon na ng bagyuhan. Din-drop off ko muna si Mommy and Daddy sa mall entrance. And ako naman naghanap ng parking. Medyo nahirapan ako mag-park dahil sobrang dami nag-grocery. Malamang pare-pareho kami ng mindset na mag-grocery after ng bagyo. Ito yung ilan sa mga frozen goods na kinuha ko sa grocery store. Kumuha ako ng pork siomai, Japanese siomai. Kumuha din ako ng gyoza. At ng shark's fin. Kumuha din ako ng cheese bar. At ng paboritong porcini na may hazelnut filling. Nag-add din ako ng muscovado sugar para sa coffee ko. Kumuha din ako ng Delemondo corned beef at meatloaf. Kumuha na din ako ng iba't ibang cleaning essentials. Tapos, nag-add din ako ng candles for emergency use. Kailangan natin to guys, sakaling mag-brown out habang bumabagyo. Nasa separate cart naman yung pinamili ni Mommy and Daddy. Magkahiwalay kasi kami ng bahay.
At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung classic grocery walk. Nauna lang pumila sila Mami at Daddy sa cashier. Eto na, chine-check out na ni Daddy yung mga pinamili nila. Sabi ko sa kanila, mag-stock din sila ng mga ready-to-eat foods and essentials. Kaya madami din silang kinuhang biscuits, frozen foods, and mga breads. Hulaan nyo guys kung magkano yung bill namin for each cart. Ito na yung total bill ng cart nila Mami and Daddy. Umabot siya ng 7,000 plus. Tapos ito naman yung total bill sa cart ko. Nasa 8,500 yung bill ko. Grabe, sobrang mahal na ng bilihin ngayon. Dati puno na namin yung isang cart sa halagang 2,000 pesos. After namin mag-grocery ay papunta naman kami ngayon sa Robinson's Place, Malolos. Wala kasi masyadong restaurant dun sa Walter Mart, Malolos. Kung meron man, halos puro fast food. Kaya naman lumipat kami dito sa Robinson's para mag-early dinner. May bagong bukas kasing restaurant dito sa Robinson's na gusto namin i-try. At ito nga yung Manam Comfort Filipino. They are serving Filipino cuisines. Maganda yung menu nila kasi pwede kang mamili ng mga sizes ng dishes depende sa kaya nyong i-consume. Pwedeng small, medium, or large. Umorder kami ng medium size pork sisig, small size ng gising-gising. Umorder din kami ng medium size kare-kare. At small size beef sinigang with watermelon. Nag-add din kami ng medium size crispy palabok. At ng tortang talong with longganisa. Ito na guys, lahat ng order namin. Tara guys, kain tayo. After namin mag-dinner ay nag-decide na kami na umuwi ng bahay. And nagulat kami dahil paglabas namin ng mall ay umuulan na pala. Ito yung mga grocery namin kanina. Yung nasa left side ay sa akin at kila Mami and Daddy naman yung nasa right side. Nakauwi na din ako ng bahay after kong ihatid si Mami and Daddy. Samahan nyo ko guys na ayusin natin yung mga pinamili nating grocery items. Isasama ko na din yung presyo ng kada item.
At ito na guys yung mga pinamili ko. Syempre yung mga prutas, gulay at mga karne sa palengke namin binibili. Yun muna guys for this week. Thank you guys for watching.